Hindi lang pagtaas ang gasto sa puhunan, kundi pati climate change. Hamon ngayon para sa mga magsasaka ng palay. Nagtaas na nga ng presyo ang ilang supplier na nagbabagsak ng bigas sa mga pamilihan. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Nakakapagbenta ang tindahang ito ng bigas na nasa 34 pesos kada kilo. Mas mura raw kesa sa iba dahil galing sa sarili nilang ani. Pero meron din silang binibili sa mga supplier. Meron po kaming supplier, nagtaas po 50 kada 25 kilos. So yung benta nyo ba, tinaas nyo rin? Hindi pa po kami nagtataas, pero pag nagtaas po ulit, papipilitan na rin po kami magtaas. Dito naman may rice price increase na. Nung nakaraan, na-deliver sa amin, 60 pesos tinaas. Sako? Opo, ngayon naman, sabi, pagka nagpababa kami, 5 pesos. Plus 5. Oo. Sa kada kilo, magkano po yung itinaas? Sa 2 pesos, 3 pesos, ganyan. Pag nagtaas na ulit ang supplier, magtataas din daw siya ng hanggang 2 piso kada kilo. Sabi ng grupong Sinag o Samahang Industriya ng Agrikultura, tumaas din ang presyo ng bigas sa ibang bansa dahil nagmahal ang petrolyo, fertilizer at gasto sa pagbiyahe. Pero hindi nila sana ganito kalaki ang taas presyo kung hindi raw tayo nakaasa sa imported. Kung natutulungan kasi natin yung local production, like subsidizing yung mga fertilizers, yung farm inputs, tsaka yung iba pang gasto sa production ng farmers, bababa sana yung cost of producing rice. Lang palay. Base sa pinakauling ulat ng Philippine Statistics Authority, noong Enero, bumaba ng 30% ang rice stock sa bansa o bigas na nasa mga kabahayan, pamilihan at NFA warehouses kumpara noong December 2022. Ang inanim palay sa fourth quarter ng 2022 ang pinakamababa sa parehong panahon sa nakaraang 4 na taon. Pero ayon sa Department of Agriculture, marami tayong ani kaya kaunti lang ang inaangkat nating bigas. Gayunman, marami raw hamon ang hinaharap ng mga magsasaka ngayon na nakakaapekto sa presyo. Sa ating pakikipag-ugnayan sa ating mga rice farmers, nakita po natin na yung production cost ay tumaas. Merong climate change, meron po pagtaas ng mga presyo ng agricultural inputs. May mga binibigay naman daw na tulong ang DA. Tinitingnan ng ating kagawaran kung paano pa natin sila matulungan para pababain yung kanilang cost of production. Yung ating distribution po ng mga machineries, not only for production but also post-harvest facilities din po. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.